Tawag sa pagsamba. Magdiwang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Para po sa awit ng pagpupuri, awitin natin ang 4,000 tongues to sing. Kapurihay inaawit ng maraming bibig, sa hari kong nagtangkilik sa mga bulisik. O Diyos kong mahalang, ako ay tulungan sa paglalathalang tunay ng iyong pangalan. Ang iyong pangalan, Jesus, sa tao'y tumubos at pumapawi ng lunos, galakang kaloob. Ang lakas ng kasalanan, kaniyang ninunglay, ilang buhay pinawalan, sa dugo'y kuminang. Tinig niya kung marinig, patay may titindig. Kung may paniwala't pait, lusa'y maalis. Pilay sa tuwa'y lumulundag, di pinangungusap, at nakikita ng bulag ang tagapagligtas. Amen. Tayo manalangin. Amang banal, patuloy nga na pinapupurihan at pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. At sa aming pananambahan sa umagang ito, patuloy nga, Panginoon, na ikaw ang siyang sumaamin. Ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang siyang sumaamin sa umagang ito. Pamidalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos dinggin ang daing, iligtas mo ngayon. Layo sa sala, linisin puso namin. Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli tayo pa rin po ay nagsasama-sama sa ating pananambahan through Facebook Live at sa ating YouTube channel at sa ating pong face-to-face. Kaya po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook channel, maaari po kayong mag-subscribe para po updated tayo sa mga activities natin. Tayo rin po ay pinahihintulutan ng ating gobyerno na magkaroon ng face-to-face worship na may 30% capacity po at paalala din po, ang gobyerno po ay nagbaba sa atin na dapat tayo po ay fully vaccinated. Ito po ay yun nga sang-ayon po sa ating gobyerno. At tayo po bilang iglesia at bilang church ay susunod po sa patakaran po na ibinababa din sa atin. At atin pong batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito.
October 31, ngayong araw po, Juana Paula Cruz, Jojo Farala. November 1, Angela Piging. November 4, Pinky Nimo. And November 5 po, Angelita Navia and Jocelyn De La Rosa. Happy birthday po sa inyo at gayon din natin batiin ang nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. November 2, Jan and Joji Kid. Ayan, happy wedding anniversary po sa inyo at ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang ating Memorial Sunday at mamaya po ay gagawin natin ang pagkilala o pag-alaala sa mga mahal natin sa buhay na yumauna o nauna na po sa atin. At sa darating na linggo ay ating gagawin ang ating Grandparent Sunday. At kung kayo po ay hindi pa nakakapag-submit ng ating pictures ng inyong grandparents, maaari pa rin pong mag-submit. Ang deadline nito ay sa November 2 at nasa ating Facebook page po ang mga detalye ng ating kung paano po natin isasubmit. Pwede pong may kasama sila na grandparents or children at lagyan po natin ng level ng pangalan po nila. At kung wala naman po kayong pictures na mahanap or latest picture na gusto nyong ipasa, pwede rin po yung names ng ating mga grandparents. At sa November 21 po ay Thanksgiving Sunday or Harvest Festival. November 24, Hanging of the Greens. At sa November 28 ay ang ating First Sunday of Advent and Christ the King Sunday. Atin pong suportahan ng regular activities ng ating iglesia tulad po ng daily morning devotion tuwing 6 a.m., daily evening prayer sa ganap na 8 p.m. via Zoom po, midweek service sa pangunguna ng ating Pastor Onilia tuwing Miyerkules 6 p.m., aking kaibigan tuwing Miyerkules hanggang Biyernes 5 to 6:30 p.m., junior worship 10 a.m., Sunday School for Kids o ng mga bata ay 2 p.m., Kids Weekly Devotion, 10 a.m. tuwing Friday, Youth Sunday School, unang biyaya o buklod Sunday School, 7 to 8 a.m. via Messenger Room, and yung Vesper Sunday School din po. At ayun lamang po ang ating announcement. Ayan, sige po. Salamat po. Nais ko pong anyayahan kayo na pakinggang mabuti ang ating magiging basis sa refleksyon na ito ay magiging lundo ng ating pagsamba ngayong umaga. Ito ay naroon hango sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang sumusunod, ganito ang isinasaad sa atin. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain na kanyang kapatid. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch
ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring manganak pa. Nanalig siya, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong maituturing na halos na patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng mga bituin sa langit at di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. At sa verse 22, dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay, ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. At sa verse 39, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila. Pansirin po ninyo, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makalilimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patutuo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng kasulatan. Amen. Ang salita mo ay buhay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Amen. Para po sa mensahe ng awit, mapapakinggan po natin ang Tagalog Chancel Choir. Sa gitna ng mulot alin ang
Purihin ang Diyos sa mensahe ng awit ng ating pong koro. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ating choir? Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa inyo lahat, mga kapatid. Narito po ang panibagong araw ng linggo upang tayo ay sadyang salo-salong sumamba sa Diyos na tayo ang nangangailangan sa Kanya. Sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, katulad ng nabanggit kanina sa atin pong pahayag, ngayon pong araw na ito ay advance nating inaalaala ang mga mahal natin sa buhay na pumayapa na, sapagkat sa ating bansa ang November 1 ay araw ng pangingilin upang alalahanin ang mga pumayapa na, at yan po ay bukas, November 1. But again, ngayon po natin gagawin bilang isang church ang pag-aalaala sa kanila. Kaya, miya-miya, bago po ako magpatuloy sa pagbibigay ng pagbubulay-bulay, akin pong ipinahahayag o inire-remind kayo na meron po tayong cross dito upang sa pag-aalaala natin sa kanila, sa mga mahal natin sa buhay ay mangyari na maghandog tayo ng bulaklak
Yan po ay naririto, available ang bulaklak at ilalagay po natin sa krus. At kung bakit sa krus ay sapagkat ang krus po, ang lugar na kung saan diyan namatay ang ating Panginoon. Subalit, after 3 days, ay muling nabuhay. So on that note, mga kapatid, again, bago po ang magpatuloy, narito gagawin natin ang pag-aalaala sa mga mahal nating sa buhay na pumayapa na, kaya kayo po na nasa inyong mga tahanan, pwede po kayong makiisa at yan ang dapat mangyari. Dalhin po natin ang ating isip at damdamin sa buhay nila na pinagpala ng Diyos at tayo po na nandito sa loob ang manguna na gawin ang bagay na ito. Kaya meron pong ilang video presentation para sa atin at pagkatapos ay ganoon nga aalalahanin natin ang mga mahal natin sa buhay. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, and some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can't recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. Memories
Tayong lahat ay tumayo upang maghandog ng panalangin. O Diyos, tunay po na inaalaala namin sa inyong harapan ang aming mga mahal sa buhay na nauna na sa amin, lalo na po sila na aming mga magulang na naging dahilan at kasangkapan upang kami rin ay mabuhay. Salamat po sapagkat sila ay kinikilala naming regalo ninyo sa amin upang maging pagpapala at makaranas na ang buhay na ito ay totoong maganda na nakaugnay sa inyo. Loobin niyo po na ang kanilang buhay na ipinamalas sa amin sa mahabang panahon, ang iba ay maikling panahon, ito'y magbigay ng kulay sa amin sa buhay na ito upang kami ay makapanaig sa mga sagabal na sumisira sa aming buhay. Mangyari po ito sa pamamagitan ng kapangyarihan, paggabay at patnubay ng banal na Espiritu. Ito po kami na dumudulog sa inyo. Muli, salamat na maraming sa buhay ng aming mga kapatid, kaibigan, magulang na pumayapa na nauna sa amin. Ito pong aming dulog sa inyo, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Narito, nais ko po kayong anyayahan sa sandaling ito sa kalagitnaan ng ating congregational worship na ma-focus ang ating paningin, ang ating isipan, nakaugnay sa pag-aalaala natin sa mga pumayapa na mahal natin sa buhay. Ito ay bagay na naroon the novel legacy of the dead. Ang pinakadakilang pamana ng isang taong pumayapa na, katulad ng ating mga mahal sa buhay. Sandali tayong manalangin. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa pagbubulay-bulay ng inyong salita. Sana mula po rito, muli kami makakita ng liwanag at dalhin kami nito sa lalo pang maayos at mapagtagumpay na pamumuhay. Ganon din sa pag-akay, pagsasalita ng banal na Espiritu. Ito ang aming masumpungan mula sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The novel Legacy of the Dead. Mga kapatid, ito po ay naroon hango sa binasa ko sa inyo sa Hebrew chapter 11 verse 1 down to the following verses. At ang introduction sa binasa ko sa inyo ay yung ang pananampalataya ay binigyan ng kahulugan. At ang kahulugan nito ay naroon, ito ay katiyakan. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. At paninindigan
tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. At diyan sa pananampalataya na yan, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una, katulad ni Abel na kauna-unahang nai-record o naisulat. Si Abel ang unang nagpahayag ng pananampalataya na anak ni Eva at ni Adan. At pagkatapos sumunod pa si Enoch. At pagkatapos si Noe. At pagkatapos binanggit din dito si Abraham. Ganon din si Jose at ang marami pang iba na kung saan sila'y nabuhay noong unang panahon na mayroong tuwirang pakikipag-ugnayan o pakikipagrelasyon sa Diyos. At ngayong umaga, sa ating pag-aalaala, sa ating mahal sa buhay, ano ang dakilang pamana na kapaki-pakinabang mula sa kanila? Ano ang dakilang pamana na ating tinatamasa at naging dahilan ng kaayusan at kagandahan ng ating buhay? Mga kapatid, napaka-obvious. Paulit-ulit ko nang sinasabi at ito rin ang laman ng ating teksto ngayong umaga. Kung meron na dakila, supreme, legacy, mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay, at yan ay katulad ng sinasabi sa ating teksto, yan ay walang iba kung hindi ang pananampalataya. It sounds very, very familiar. Napakapalasak na nating naririnig. At ang totoo, marami na po tayong nalalaman. Marami na tayong masasabi tungkol sa pananampalataya. But again, huwag nating kakalimutan, at ito ang laging maging bahagi ng ating isipan, maging laman ng ating pagkatao. Ang pinakamaganda, ang pinakamataas, ang pinakadakila na pamana na maganda ng pumayapa na again and again, yan ay walang iba kung hindi ang pananampalataya. Mga kapatid, ang pangkaraniwang pamana sa lahat ng kultura, sa lahat ng mga bansa ng isang pumayapa na, katulad halimbawa ng mga magulang, ay ang mga lupain na hindi masama. Nandiyan din ang malalaking bahay. Katulad halimbawa ng isa sa pinakamalaking bahay sa buong mundo na nakita ko po at napasok ko doon sa Rhode Island, sa United States. Yan po ang bahay ni Vanderbilt. Napakalaki. Mawawala kayo kapag pumasok kayo at ito ay malapit pa sa dagat. Meron ding nagpapamana ng magagandang sasakyan. Meron nagpapamana ng malaking halaga ng
kaperahan. Ang lahat ng yan, mga kapatid, ay maganda at hindi natin minamasama. But, again, mga kapatid, in spirituality, in Christian faith, mismo ang ating banal na kasulatan ay nagsasalita na kung merong iniwan ang mga unang tao sa mundo na dahilan kung bakit sila ay naging dakila, yan ay walang iba kung hindi ang pananampalataya. Na sa lahat ng henerasyon ay nagpapatuloy. Sa binasa ko po sa inyo, nagsimula kay Abel. At naroon din si Enoch. At naroon si Noe. At naroon si Abraham. At marami pang iba. At ang sabi dito, silang lahat, sa verse 13, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. At sa verse 39, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, ang pananampalataya nila, silang lahat ay naaalaala pa at kahit patay na ay nagsasalita pa. At yan ay pinangunahan ni Abel. Na dahil sa pananampalataya, patay na. Nagsasalita pa. Hindi lamang noon, kundi maging ngayon sa atin at yan din ang mga mahal natin sa buhay na inaalaala natin na sila ay patay na. Subalit na dahil sa pananampalataya na ating minana at mamanahin pa ng iba, sila'y nagsasalita pa. Bakit? Mga kapatid, sapagkat makikita natin yan kay Abraham. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, si Abraham ay ganun din, kinilalang ama. Sa kanya nagsimula ang pagiging ama ng pananampalataya ng mga Hudyo at maging ng mga Kristiyano at maging natin ngayon na mga nabubuhay pa. Mababasa natin sa Roma chapter 4 verse 17 to 19. Babasahin ko po sa inyo. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama, tumutukoy kay Abraham. Ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya ng Diyos. Pansinin niyo po yan. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Kahit uugod-ugod na siya, palibhasa'y 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawa na si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, lalo siyang lumakas dahil sa pananampalataya. Pansinin niyo po yan. Hanggang ngayon, tayo rin kinikilala natin na si Abraham ay ama ng pananampalataya, na yan ang kanyang ipinamana. At yan din ang ipinamana sa atin ng ating mga mahal sa buhay. At yan din ang magandang maipamana natin sa mga darating pang panahon kapag tayo rin ay pumayapa na. At bakit? Ano ang katangian ng pananampalataya ni Abraham? At maging ng mga iba pa na mga bayani sa lumang tipan. Ano ang
essence, ano ang laman ng kanilang pananampalataya. Meron pong 4 na bagay ang nais kong idiin sa sandaling ito. Una, kung bakit naging makaranasan sa mga unang tao ang kapangyarihan ng pananampalataya ay sapagkat ito ay nagtataglay ng patunay, ito ay nagtataglay ng kapahayagan, ito ay may laman. At ang una, walang iba kung hindi ang spirit of obedience. Pansinin niyo po yan. Ang paglalarawan ng unang mga tao, nagsimula kay Abel at sa marami pang iba, at kay Abraham na sinasabi na ama ng pananampalataya. Kung bakit ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng karanasan sa Diyos, ay sapagkat naririto, ipinakikita sa atin na ang totoo o ang buhay na pananampalataya, katulad ni Abraham, ay naroroon ang isang laman, walang iba kung hindi ang pagsunod. The spirit of obedience. That is the legacy of faith. Ang totoong pananampalataya ay makikita natin. Magandang maipamana na magbibigay ng karanasan sa ating kaugnayan sa Diyos, sapagkat ang laman nito walang iba kung hindi ang obedience, ang pagsunod sa tawag at anyaya ng Panginoon. Tawag sa maganap natin ang kalooban ng Diyos. At makikita po natin yan kay Abraham pa rin. Dito sa Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka. Sa pagkakatawag ko sa iyo, pumunta ka sa lupaing ipinangako ko sa iyo, sapagkat doon pararamihin ko ang iyong lahi na kasindami ng buhangin sa karagatan. At ang sabi sa Genesis chapter 12, verse 1 to 4, nung madinig ni Abraham ang tawag at anyaya ng Diyos, pumunta ka sa lupaing ipinangako ko sa iyo. Ang sabi doon, tumindig agad si Abraham at sumunod upang pumunta sa lupang pangako, na kung saan, ang pansinin ninyo mga kapatid, hindi niya alam kung nasaan ito. Hindi niya alam kung saan siya daraan upang marating ang lupang pangakong ito. Hindi niya alam kung ano ang magiging karanasan niya at ng kanyang pamilya sa paglalakbay. At lalong higit sa lahat, hindi niya alam kung ano magiging uri ng buhay nila kapag sila ay naroon na sa sinasabing lupa na ipinangako ng Diyos sa kanila. But the point is, mga kapatid, sapagkat yan ang totoo, sa biglang tingin, magkakaroon tayo ng katwiran na makipagtalastasan sa Diyos. Magkakaroon tayo ng katwiran na tayo'y magkakaroon ng pag-aagam-agam. Magkakaroon tayo ng damdamin ng pag-atubili. Sapagkat yan ang totoo sa isang pupunta sa isang lugar na hindi nalalaman. Pag-atubili. O baka pagsalungat pa. O pwedeng ang pagsuway pa ang maging tugon. But at this point, no, sir.
Ang sabi sa karanasan ni Abraham, nung madinig niya ang tawag at ang anyaya ng Panginoon, agad siyang tumindig without hesitation. Nang walang pagtutol. And that is complete obedience. Absolute obedience. At yan ang paliwanag. Yan ang ipinakikitang pamana ni Abraham sa atin, na una nang nakinabang ang ating mga mahal sa buhay, ng pananampalataya ay nagiging isang karanasan. At diyan nagiging totoo ang Diyos sa atin na hindi nakikita. Nang dahil sa pagsunod. At yun ang pananampalataya. Pinakikita ng pagiging masunuri natin sa Diyos. At sa pagsunod natin sa Diyos, diyan dumarating ang maraming mga kababalaghan sa ating buhay. At hindi sa pagsuway. Ang ikalawa, na pamanang pananampalataya ni Abraham, ang laman nito ay yung it is a sacrificial faith. Para kay Abraham, faith is faith when there is that spirit of sacrifice. Kaya hindi madali ang magsalita na tayo ay may pananampalataya. Nauna na ito ay dapat patunayan sa pagsunod. At pagkatapos sa ikalawang pagkakataon, ang magandang pamana na pananampalataya ay yung naroon, mayroong pagsasakripisyo. Mayroong pagsasakripisyo. That is faith. Ang mabuhay sa pananampalataya, mga kapatid, it involves sacrifice. We have to give up something which to us is what? Maybe important, significant, valuable. At kung mayroong napakahalaga sa buhay ni Abraham, na kanya isinakripisyo, mga kapatid, wala iba kundi yung pag-iwan niya sa kanyang bayan. Ang pag-iwan niya sa kanyang mga kamag-anak. Ang pag-iwan niya sa kanyang mga kabuhayan. Ang pag-iwan niya sa kanyang kultura. Yan ang kanyang isinakripisyo. Sapagkat ang pananampalataya, mga kapatid, sa karanasan at ipinakikita ni Abraham, ay yung ang pananampalataya ay mahayag sa buhay, mga kapatid, na hindi lang sa convenience, kundi lalong mag-survive ang tao na may pananampalataya in the condition of what? Inconvenience. Pinakikita na sa pananampalataya, merong pain. Ipinakikita sa pananampalataya, mga kapatid, na merong struggle. Sapagkat sa ating struggle, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa panahon na tayo inconvenient, mga kapatid, naroon ng Diyos na nagpupuno at nagdadagdag sa ating mga kakulangan o sa ating mga pangangailangan, sapagkat sa pananampalataya doon natin natatawag ang Diyos na kumilos sa ating buhay katulad ng karanasan ni Abraham.
Mga kapatid, sa banal na kasulatan, ipinakikita sa atin ang power of faith sa kondisyon na hindi pumapabor sa atin. Sa panahon na tayo inconvenient, kaya huwag tayong makikipag-bargain sa Diyos, na tayo'y makikipag-ugnay lang kapag ang lahat ng pangyayari ay pabor sa ating buhay. That is selfishness. Ang mabuhay sa pananampalataya, mga kapatid, may struggle, mayroong sacrifice. Ayoko po sana sabihin ito at hindi ko po ugali na magsalita tungkol sa aking sarili o maging sa aming sambahayan. Sapagkat ang maganda po talaga ay yung sa panahon ng preaching, ang gospel, ang mahayag. Pero sasabihin ko na rin ngayon, kung meron po ako di makakalimutan sa aking nanay, yung kanilang karanasan sa Cagayan. Sapagkat sila ay nagsaka doon nung panahon nila. Kapraso lang, ilolong shot ko na. Ang sabi ng aking nanay, sila ay para makasamba. May struggle. Naglalakad sila ng hanggang 6-7 kilometro mula sa lupa na kanila sinasaka papunta sa bayan. May sacrifice. At natatag, mga kapatid, ang Christian Church na itatag ang ating iglesia, pangunahin sa pagsasakripisyo ng ating Panginoon. Sa pagsasakripisyo ng mga alagad, ibinigay nila ang kanilang buhay para sa iba. At tayo nakikinabang ngayon, yan ang pananampalataya. May sakripisyo at hindi sa pagpapasasa. Mga kapatid, ang pananampalataya is what? Against extravagance. Pananampalataya, wala sa pagpapasasa. Nararanasan ng Diyos sa pananampalataya sa panahon na tayo ay naroon, nasa pagsasakripisyo, nasa struggle ng ating buhay. Ikatlo, bago po ang huli, ang isa pang laman ng pananampalataya ni Abraham na kanyang ipinamana ay yung naroon ang espiritu ng pagsamba. At yan ay babasahin ko po sa inyo sa Genesis chapter 22. Gusto ko pong malinaw ito. Ang sabi dito sa verse 9 of chapter 22, pagsapit ni Abraham sa lugar na itinuro ng Diyos kung saan ihahandog si Isaac, walang iba kundi ang bundok ng Moria. Ang sabi dito, bago ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac, ay gumawa siya ng altar upang maging lugar ng pagsamba at maging dako naroon ang dambana na kung saan ihahandog si Isaac na kanyang anak. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Wow, mga kapatid, ano ipinakikita sa atin?
Ipinakikita sa atin, mga kapatid, ang pananampalataya na isang makapangyarihang pamana. Makapangyarihan sapagkat nararanasan ng pananampalataya kung naroroon ang pagsamba. Pansinin niyo po yan. At para sa katulad ng unang mga tao, nagsimula kay Abel, hanggang kay Abraham, hanggang kay Moses, mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay hindi madali. Hindi madali ang sumamba noong panahon noon sapagkat sila ay nasa pilgrimage, nasa paglalakbay. At sa panahon na sila isasamba, gumagawa sila ng tolda. Imagine, ganyan sila kalalim sa kanilang pananampalataya na pinatutunayan ng pagsamba na diyan nararanasan ng Diyos. Gagawa muna sila ng temporary sanctuary. Hindi madali. Kaya mga kapatid, talaga ang pagsamba na itinuturo sa atin ay biblical, spiritual, theological. Ginagawa ito sa sanctuary, sa templo. Sapagkat ang templo ay bukod na istruktura. Ang templo, ang sanctuary ay saan man ito nakikita, ipinakikita na naroon ang presence of God. Saan man makikita ang templo, ipinakikita na sa lugar na yun ay merong worshipers. Saan man ipinakikita ang templo o ang sanctuary, ipinakikita na doon pumapasok ang mga mananampalataya upang sumamba. Lumabas kayo dyan, mga kapatid. It might sound negative, but I'm not here to judge them. Iba mga tao dyan. Maski nung walang pandemic, ang gaganda ng sambahan. Maging mga kapatid nating Katoliko na hindi iba sa atin. At ang mga iba pa. Ang gaganda ng sambahan katulad ng Central Church. Pero mas marami ang hindi sumasamba. Pero sa pananampalataya, mga kapatid, nagiging karanasan ni Abraham, nagiging karanasan natin ang Diyos na totoo sa buhay natin, na nagsishape ng ating pagkatao. Ginagawa tayong matuwid, katulad ni Abraham at na marami pang iba, nang dahil sa pananampalataya, pero nahahayag sa pagsamba. Bago po magtapos sa huli, ang nadidinig ko sa inyo, lalo na sa probinsya at maging mga nasa Manila, ang ating ipinagmamalaki sa ating mga magulang, yung Sabado pa lang, gumagayak na sila. Inihanda na ang mga damit natin upang sa kinabukasan, araw ng linggo, ay naroon, dadalhin tayo sa loob ng templo upang magpahayag ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagsamba. Yan ang magandang pamana sa atin na ipamana rin natin sa mga darating pang iba. Pero nakita na natin sa buhay ni Abraham. Ang huli, dito pa magtatapos, ang pananampalatayang pamana ni Abraham is what? And this is the last thing that I would like to underscore. The faith of Abraham is a generous faith. And that makes faith a great force. That makes our Christian faith powerful because of the spirit of generosity.
pananampalataya na naging karanasan ni Abraham ay pananampalatayang napaka-generous. At again, sa pagtatapos sa chapter 22 ng Genesis, verse 1 down to the following verses, muli tinawag na naman ng Diyos si Abraham. At sa pagkakataong ito, ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, kinabukasan, gumising ka ng maaga, pumunta ka sa bundok ng Moriah, at doon, ihandog mo sa akin si Isaac. Imagine mga kapatid, nung ipanganak ni Abraham si Isaac, siya'y 100 years old. Na hindi na pwedeng maging productive ang lalaki kapag ikaw ay 100 years old. Mahirap na magkaanak. At ang kanyang asawa naman si Sarah, bukod sa matanda na rin, ay baog pa. Pagkatapos, nung ibigay ng Diyos si Isaac na pangako, at naging kaisa-isa na lang anak, naririto ngayon, ang sabi ng Diyos, ihandog mo sa akin si Isaac. Pero bago ko iwanan ito at dito tayo magtatapos, ang sabi sa pangyayari, nakatatats. Dala-dala ni Abraham si Isaac sa bundok ng Moriah. At nung nakahanda na ang dambana, ang sabi dito, sumagot si Isaac, Tatay, o Abraham, naririto, nakahanda na ang dambana, nasaan ang ating ihahandog? Hindi niya nalalaman, siya pala ang ihahandog, ang ibibigay ni Abraham. Sumagot si Abraham, ang Diyos ang magbibigay. And to cut the short, or to make the short story long, to make the long story short, ginapos ni Abraham si Isaac, nakaisa-isa niyang anak. At pagkatapos, inilagay sa dambana at kinuha ang patalim upang siya'y saksakin at ihandog ang dugo sa Diyos. Mga kapatid, bago ko iwanan ito, kaya ba natin yan? Meron pong matagal na nagsasama na mag-asawa, 5 years, 7 years, 10 years. Pagkatapos, nagkaroon ng isang anak. Ang ating nakikita, talagang minamanika yan, halos spoiled na. Sapagkat ganun kaganda ang magkaroon ng anak, mga kapatid. Pero dito, sa pangyayari, ibinigay ni Abraham si Isaac na hinihingi ng Diyos sa kanya. Para kay Abraham, pinakikita ng puso ni Abraham na ang kanyang pananampalataya ay naroon ang spirit of generosity. Hindi siya natatakot na kung ano ang hinihingi ng Diyos sa kanya ay kanyang ibibigay. And that makes faith experiential. Mararanasan lang natin na ang Diyos ay nagbibigay sa ating kakulangan, sa panahon na tayo ay nagbibigay. At kung merong pinatutunayan ng pananampalataya na mahirap gawin, yung ang tayo ay magbigay. Sapagkat katulad na nababanggit ko sa maraming pagkakataon, kapag tayo nagbibigay, tayo nababawasan. At may pagkakataon, tayo pa ang nawawalan. Pero that is the essence of faith. Kung anong hinihingi ng Diyos, ibigay natin nang walang takot, nang walang pangamba. Sapagkat sa pagbibigay natin, doon tayo lalo nagkakaroon at doon nagbibigay ang Diyos sa atin. At yan ang karanasan ni Abraham. Kaya tama ang sabi niya kay Isaac, ihahandog kita, but don't you worry. May ibibigay ang Diyos.
At habang sasaksakin ni Abraham ang kanyang anak, doon dumating ang tupa. At yun ang kanya inihandog, sumisimbolo yan sa pagdating ng ating Panginoong Kristo na magkakaroon ng isang sacrificial lamb na ibibigay niya ang kanyang dugo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. But forget it. But the point is, mga kapatid, ang sinasabi ko lang, ang pinamanang pananampalataya ni Abraham ay ang pananampalataya ay mapagbigay at hindi maramot. Sapagkat sa ating kawalan, doon nagbibigay ang Diyos. Maglagay kayo ng tubig sa baso na puno. Paano nyo dadagdagan ng tubig ang baso na puno? No point. Mga kapatid, wala nang pagkakataon sa isang baso na puno ng tubig na siya'y bigyan o lagyan pa. Ang kinakailangan sa baso upang malagyan mo ng panibagong tubig, yung ito ay bawasan mo. O kaya tuyuin mo ng tubig ang baso upang magkaroon ng panibagong tubig. Tubig ng buhay. Nawika ng Panginoon, I am the living water. Pagbibigay. Kaya, mga kapatid, wala tayong sapat na oras upang patunayan pa ang pananampalatayang pamana ni Abraham. Pero sa umagang ito, ang noble legacy na magandang maipakita rin natin sa darating na henerasyon, ang pananampalataya na andoon ng sustansya na sumusunod. Naroon ang pagsasakripisyo, ang struggle. Naroon ang pagsamba at naroon ang pagiging mapagbigay. Humayo tayo, mga kapatid, na yan ang pananampalataya na nagsishape ng buhay natin, nagbibigay ng malalim na karanasan sa Diyos sa pagkilos niya sa ating buhay, katulad ni Abraham, katulad ng ating mga magulang na nagpapatotoo sa atin at yan ang ating niyayakap at inaangkin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay dadako sa paghahandog ng ikapu, pangako at tanging kaloob. Para po sa mga nasa bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa ating bank account o sa pamamagitan ng online banking na makikita po natin sa ating screen. At maaari rin po itong dalhin sa ating church office kung tayo po ay may mga oras. Salamat po. Tayo manalangin. Amang banal, salamat po sa mga handog ng mga anak mong ito. Magamit ito, Panginoon, sa iyong gawain at ministeryo. Ibalik mo po ng siksik, liglig at umaapaw ang pagpapalang ito sa iyong mga anak. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa awit ng pagtatalaga at pagpapasalamat, kantahin po natin ng All the Way My Savior Leads.
ang aking tiwala na ang kapayapaan ng aking mga aliw ay siya kong hahantungan at gumagawa si Jesus ng mabuting paraan. Ako'y pinapatnubayan ng aking mangliligtas, tinapay ng kabuhayan, tuwi na sa aking gawad. Kaluluwa ko kung may buhaw sa pagal ng paglakad, sa bato'y pinabubukal ang tubig na pusilak, nang ako'y makainom at panumbalik ang lakas. Mga kapatid, tayo po'y magtapos sa panalangin. Pwede po kayo lumuhod sa inyong kinalalagyan, pwede kayong dumako sa harap upang yan ang maging gesture o sign ng ating pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Narito po, O Diyos, tunay na hindi nyo kami binigo sa aming sadyang pagsamba, bagamat ang marami sa amin ay nasa kanya-kanyang bahay, ang iba ay nasa ibang bansa. Narito po, ibinalik nyo kami sa katotohanan ng buhay. Maganda lang ang buhay kung ito ay naroon sa pakikipagrelasyon sa inyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't iniwan namin pansamantala ang lupa, ang mga kaabalahan dito, ang iba pa mga transaksyon. Pansamantala kaming tumigil sa paghahanap buhay upang sambahin ka sa espiritu at katotohanan sa lugar na ito, sa oras na ito, sa layo ng dinadala nito. Muli ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Hallelujah! Purihin, dakilain ang inyong pangalan. Subalit, sa aming pagsamba, ito rin ang pagkakataon upang kami ay mangumpisal, magsisi ng aming mga kasalanan. Sa mga araw na lumipas, nahayag ang aming kahinaan. Nang kahinaang ito ay naroon sa aming mga pagkukulang, sukdulan. Ang aming kahinaan ay nakikita sa aming pagkakasala. Nagkakasala kami sa isipan, nakapag-iisip kami na masama sa iba, nagiging palahatol kami. Patawad po. Meron din kaming mga naging pagkilos na naghahayag ng galit sa kapwa. Patawad po. Ganon din ang aming mga pananalita, nakalilimot kami. May mga pagkakataon na nakasasakit kami ng kalooban o damdamin ng iba. Patawad, O Diyos. Sukdulan, ang pinagmumula ng aming pagkakasala ay ang kakulangan namin ng pag-ibig sa inyo at sa kapwa. Ganon din ang kakulangan namin ng pananampalataya sa inyo, dahilan na kami ay nagiging mahina. Patawad, patawad po, O Diyos. Ito rin ang panahon na kami ay nagpapasalamat. Ama, lumipas ang 1 linggo, may mga sakuna, may mga naging panganib, banta sa aming buhay, may mga naging aksidente. Nasa pandemic pa rin kami. Subalit, nabubuhay pa rin kami hanggang ngayon
taglay ang isipan at kalakasan ng katawan. Salamat po. Hindi nyo pa kinukuha ang buhay naming ito. Marami pong salamat. Sa mga pagkain na bagamat hinahanap namin sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng inyong mga anak, salamat po ito'y nasusumpungan nang dahil na rin sa pagiging produktibo ng lupa at sa tamang panahon ng mundo, narin ang pagsikat ng araw at pagpatak ng ulan. Salamat po, ang lahat ng ito ay karugtong ng aming buhay. Salamat din sa katiyakan ng kapatawaran. Sa sandali na kami nagsisisi at kinikilala ang pagkakasala, tiyak ang pagpapatawad katulad ngayon, inaangkin namin na ito'y ginagawad nyo sa lahat. At ang dulo nito ay kaligtasan na nasumpungan namin sa aming Panginoong Jesucristo. Sa bandang huli, kami po ay humihiling. Narito po ang inyong mga anak na aming binati kanina, sumapit at sasapit pa ang iba sa kanilang kaarawan. Juana Paula Cruz, Jojo Farala, Angela Piging, Pinko Nimo, Angelita Navia at Jocelyn de la Rosa. Dagdagan niyo pa po, O Diyos, ang kanilang buhay. At sila'y maging masaya, maging mapagtagumpay sa buhay na ito kahit na nga may sakripisyo na dinadaanan kami. Maging makabuluhan ito, O Diyos, at maipaglingkod sa inyo, nandiyan ang kabuluhan ng buhay na humahaba. Basbasan niyo po sila sa mga araw pang darating, pagpalain. Kasama din ang anibersaryo ng kasal ni John and Joji. Marami pa sanang mayamang karnasan sa kabila ng may balakid sa relasyon ang dumating sa kanila nang dahil sa inyong paggabay at pagsubaybay. Patuloy po kayong sumakanila. At lagi na tuwina, naririto ang inyong mga anak sa pagluhod. Maging ang mga kapatid namin na nasa kanya-kanyang tahanan, meron po kaming kanya-kanyang kahilingan, pampamilya, pag-unlad sa buhay at sa kabuhayan. May kinalaman sa trabaho. May kinalaman sa banta ng buhay. Ama, ang kanilang mga kahilingang ito, una nyo nang nalalaman at tandaan nyo tugunin, ayon sa inyong kalooban mangyari nawa, ito'y mapasa kanila. Upang lalo pa silang maging mapagpasalamat at mapatunayan na totoong sa pananampalataya sa inyo, andiyan ka, gumagalaw, kumikilos sa buhay nila, sa buhay namin. Meron kami mga kapatid na nasa mabibigat pa ring karamdaman. Napakahirap unawain, napakahirap tarukin ang pangyayari. Pangunahin ang aming kapatid na Torch, Ama, sa pangalan ng Jesus. Ang una niya pong kailangan ay kapayapaan at katiwasayan na madama sa kanyang puso. Ipagkaloob po sana ninyo sa pamamagitan ng hipo ng Espiritu. Madama niya ang kalayaan. Madama niya na wala siyang kinatatakutan. Manapa ang buhay ay naroon, lagi na nakaabang, kahit sa isang pumapanaw. Igawad niyo po sa Kanya ang katiwasayan. Bagamat sa amin kalakasan pa rin at kagalingan ang hinihingi namin para sa Kanya, at kaaliwan din sa Kanyang asawa, sa kanilang pamilya, maging sa kanilang clan, na totoong nagtutulong-tulong upang siya ay alalayan. Kapayapaan po ipagkaloob nyo. Ganun din ang kapatid na Bebot. Mabigat, dinadialysis. Hipuin niyo po ang kanyang puso at igawad din ang kapayapaan upang siya maging masigla. Bagamat humihina ang katawan, ang kanya namang espiritu lumago.
na dahil sa inyong kabutihan at biyaya, mapasa kanya po ito sa kanyang buong pamilya, sa kanyang asawa na nagmamahal at maging sa mga anak. Narito ang kapatid na Sinya, may dinaramdam din sa pangangatawan, sa pangalan ni Jesus. Nawa mula sa inyong pag-ibig sa lumakas at gumaling, mabigyan pa ng pagkakataon na maglingkod. Patuloy na kalakasan din kay kapatid na Jun Abad. O Diyos, yan po ilan lamang na mga kapatid namin sa Tagalog Congregation na mabigat ang karamdaman. At narito ang aming pong kanya-kanya sambahayan mula sa kapangyarihan ng COVID-19. Magtagumpay nawa kami ng mga tinamaan nito at makakita kami ng panibagong hamon sa buhay, O Diyos. Please heal our land. At yan pong aming huling dinudulog sa inyo, ang aming bansa, kahabagan ninyo. Sa kabila ng taliwas ang aming nakikita, parang kabaligtaran ng pananampalataya. Nawa, ang biyaya at pag-ibig niyo manaig sa lahat mula sa aming Pangulo hanggang sa barangay captain upang mabigyan kami ng pagkakataon na tamasahin ang yaman ng aming bansa at mapakinabangan ito ng lahat na. Nang dahil sa ikaw ang namamayani sa kabila ng mayroong kasamaan na tao rin ang gumagawa at nagtataguyod nito. Pagpalain niyo ang aming church sa panguna ng aming mga obispo, ang aming mga retired bishop, Bishop Nakpil, Bishop Justo, Bishop Gamboa, Bishop Toquero, at ang aming mga active bishop, Bishop Torio, Francisco Juan. Loobin niyo po na sila ang patuloy na gumabay sa church sa paglago nito at paglaban sa mga banta ng pagkakahati nito. Ipo niyo rin ang mga DSS, mga pastor at diakonisa, kami, hanggang mga pamunuan sa council, kasihan niyo po kami upang makapag-misyon sapagkat yan ang aming tawag, O Diyos. Yang kami na dumudulog, O Ama, pansamantalayan ang aming dalangin, muli inihingi sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Patnubayan ako ng aking manunubos at laging sumasaklolo na tigib ng pag-irog sa aking ipinangako na doon itatampok sa pahingahan ng Ama ay kusang ipapasok kaya't sa habang panahon patnubay ko'y si Jesus. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sangnilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Patuloy niyang tanggapin ang buhay na kaloob ng ating Diyos Amang nasa langit, kasama ng kanyang biyaya na hayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, nagdala ng kapatawaran at kaligtasan, ang kanyang paggabay, patnubay, pangunguna, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.